doon sa Caloocan, Mr. President, Mr. Chair, ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan na siyang nilibing. Subalit anong sabi ng funeral service? Siya po'y namatay dahil sa pneumonia. Pinatay po ang isang driver ng tricycle driver sapagkat sinakay niya ang isang drug pusher. Yung drug pusher pinatay, pero yung driver ng tricycle pinatay din, Mr. President. Hindi niyo po alam po. Hindi niyo po alam po. Ngayon, meron pong isa dahil sa tokhang kumatok sa isang pintuan, hinanap ang isang tao na nangangampilo na isang drug pusher. Hindi nakita. Pinatay yung pinagtanungan. Yung pilo, buhay pa. Mr. President, Mr. Chair. At naglalago pa palagay ko ng drugs na. Hindi ko po maintindihan po. Hindi ko po maunawaan kung bakit gano'n. Samantalang sinupurtahan kayo ng maraming pastor ng Baptist community. Ang ilang mga pastor po nandito at ilang mga pastor namin nunood ngayon at napakinggan sa ating daily teaching. Ako po ay binabas araw-araw ng mga bashers ng DDS troll, ng DDS vloggers. Minumura itong taong ito. Sinisira ang ating reputasyon. Minumura po ako ng katulad ng inyong pagmura, Mr. President. Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS vloggers sa inyo? Gusto kong sabihin sa inyo, I can testify on this, na libo-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling na magpabor sa inyo, Mr. President. In fact, kung naalala nyo, Mr. President, sinabi ko kay Senator Bongo na nais kitang imbitahan sa aming celebrasyon ng National Baptist Day, Mr. President. Hihinto ko lang po yung pahingin pag-usap na ito ng delegat sa ating Presidente pa. Makapakilit po sa akin. Inibitahan po kayo. Nagpunta po kayo, Mr. President. Doon po sa SMS. Nakita nyo ang 7,000 na mga Baptist leaders na nakinig po sa inyo. Sa inyong speech, Mr. President. Ako. Doon po sa speech ninyo, sa harapan po ng mga bishop at ng mga pastor, nagmumura kayo. Pinagbigyan po namin kayo. Kahit na hindi maganda sa amin makarinig ng mura, pinagbigyan po namin kayo. Kayo ang Pangulo at dapat namin kayo ng respeto, Mr. President. Nandito ako, nakaupo sa harapan niyo. Nagpapasalamat sa pagkakataong ito na masabi ko ng buong katapatan sa inyo ang ginawa ng more than 6,000 na mga kapastoran ng Bible mo para sa inyong eleksyon bilang Pangulo. Nung akin pong nag-file ako ng bill, Mr. President, yung pong tinatawag natin Republic Cup 118x7, an act declaring the second Thursday of January of every year as special working holiday to be known as National Baptist Day. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga congressmen. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga senador. Okay. At nilagay po sa ito kasi, pinirmahan niyo ba ang bill na yan? Hindi po. Naging batas yan because it lapsed into law after 20 days. Pero, okay lang po sa amin yun. Okay lang po sa amin yun. Yun na lang siguro ang maaaring pasalamat ninyo, Mr. President, sa amin. Bilang pagboto namin sa inyo ng mga libo-libo mga Baptist leaders at Baptist members sa group. Hanggang ngayon, nirespeto po kayo ng mga pastor. Hanggang ngayon, pati yung kapasuran po namin sa Mindanao, ginagalang kayo. Marami yung pastor sa Davao na ginagalang po kayo. Bakit po? Sapagkat kayo ay naging Pangulo ng Pilipinas. Ang kahilingan lang po namin dito, Mr. President, habang kayo po ay ginakausap namin ng dalawa. Ang kahilingan lang po namin dito ay sana
ang court of hearing sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga